Alright mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, follow mga kababayan, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Officially, 1,000 na po mahigit ang ating mga subscribers matapos ang isang buwan nating pakiibaka dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga pakikinig. Marami po tayong mga napag-aralan, napag-usapan patungkol sa mga nangyari sa politika at gobyerno ng Pilipinas, ganun din sa mga batas na dinaanan natin mga kababayan, pinasadaan at pinag-usapan. Saan marami tayong natutunan. Pero may mga pagkakataon na ang mga videos natin ay tumatalakay lamang doon sa mga komentaryo natin, mga opinion natin patungkol sa mga nangyayari. Tulad ng nangyari sa White Ribbon March, nangyari sa Senado at marami pang mga iba. Sa pagkakataong ito mga kababayan, gusto ko pong balikan at pag-usapan muli itong nalalapit na impeachment trial. Alam naman natin, yan mahigit 1 linggo na lang. At yan idadaos na, ipapasimulan na sa July 6. At kanina nagkaroon nga ng press conference itong grupo nila Laila de Lima, ang prosecution team, kung saan nagdagdag sila ng kanilang mga abogado. At ganun din mga kababayan, nagbigay sila ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyari doon sa pre-trial o after pre-trial. Kasi iniintay na lamang po natin ngayon mga kababayan yung pre-trial order. Lalabas po yan anytime soon, dahil July 6 na po yung inaasahan nating pagsisimula ng impeachment trial mga kababayan. Ang tanong pa rin, sino ang dapat maging presiding officer? Ang general rule mga kababayan, dapat yung Senate President, pero dahil nga inamyendahan nila yung rules na yan at di pwedeng pakialaman yan ng Supreme Court dahil yan ang internal rule. Sila ang nag-decide niyan. Noong session nila ng June 3, pwede silang mamili kung gusto nila, magbotohan sila. At ang lumalabas nga dyan, na gusto nila pagpilian, mga kababayan, si mga abogado. Of course, 5 lang naman ang abogado doon sa Senado ngayon. Si Marcoleta, 2 Cayetano, 2 Francis, Pangilinan at Escudero. Pero, yung 2 Francis lang ang nasa mayorya ngayon. Of course, bilang majority mga members yung mga nandiyan, hindi tayo kumbensido na pipili sila mula sa minority. So, mukhang choices na lang si Chis Escudero at si Francis Pangilinan. So, pag-usapan lamang natin saglit mga kababayan, si Francis Escudero may multong sumusunod sa kanya. Unang-una, nakaraang taon, nabinbin yung unang impeachment, yung articles of impeachment ni Sara Duterte dahil sa kanyang interpretasyon doon sa Fort Meade na sinasabi ng konstitusyon natin na dapat the Senate must try and decide doon sa ihihahain na articles of impeachment. Dapat pag natanggap nila yan, forthwith yan dapat ang agad nilang upuan. Pero nga, hindi nangyari yun. Bagkus yan po ay binalik sa House of Representatives dahil sa motion ni Alan Cayetano, kung hindi tayo nagkakamali at nanalo sila sa botohan noon, ibinalik sa House of Representatives bago nung binalik sa Senado, na-archive nga yan, na ibangko, na ilagay sa, kumbaga, na i-park. Yun ata yung tinatawag nilang parking, na i-park. Pero ganun pa man mga kababayan, after a year, nagkaroon muli ng impeachment proceedings. Kumbaga, nagkaroon ulit ng articles of impeachment kung saan nakalusot na nga sa lower house at ito nga nandito na sa Senado at isasalang na sa July 6. Yung mga bagay na yun na nagmumulto kay Chis Escudero, ang mga tanong kasi dyan partial pa ba siya o impartial pa ba siya? Dapat wala siyang kinikilingan kung siya magpe-preside Kasi alam naman natin, bentahe ang isang abogado pagdating dyan dahil hindi lamang sa meron siyang legal background, kasi yung mga technicalities dyan, legal technicalities, yung mga mabilisang pagdedesisyon, lamang talaga yung nag-aral ng batas mga kababayan. Although wala namang sinasabing dapat abogado doon sa uupong presiding officer, pero syempre alam naman natin, halimbawa sa medisina, iba pa rin yung doktor sa may alam sa medisina. Yun naman po yung punto natin doon mga kababayan. So yun ang mga multo niya, saka yung naging speech niya noon ni Escudero, kung saan nandun pa si BP Sara, kung hindi tayo nagkakamali, nung binabasa niya kanyang speech na para bang tutol siya sa impeachment trial, lumalabas parang may kinikilingan siya pero hindi natin alam kung anong magiging status niya ngayon.
Sa kabilang banda naman, merong Francis Pangilinan. Ito po, matagal ng senador, mga kababayan. Wala naman itong bahid, wala ng korupsyon. Ilang senador lang naman dyan ang mga walang bahid ng senador na natapos sa mga termino. Ano? Kung babalikan ninyo, sila Edgardo Angara, si Miriam Santiago, sila Raul Roco, sila Tito Soto. Ngayon lang naman binanggit si Tito Soto, pero ang pinagbigyan pa daw ng maleta yung patay niyang executive assistant na isang dekada na palang patay. So malabong tumayo yun sa korte. Pero ganun pa man, mga kababayan, isa si Francis Kiko Pangilinan sa mga senador at naging senador na nakailang termino pero wala namang bahid ng korupsyon. So okay sana siya, pero hindi natin maintindihan bakit ang bali-balita ayaw daw niya. Ayan po ang mahirap naman sa iba, na mabilis pumuna sa mga kakulangan ng iba pero ayaw naman tumindig. Hindi natin alam ang kanyang side, ano, bakit ayaw niya. Pero kung si Francis Pangilinan naman, o Francis Escudero naman, si Chis Escudero, ang uupong presiding officer, mga kababayan, marami siyang kailangan patunayan. Ang kanyang pagiging impartial. Kasi si Kiko Pangilinan, wala naman tayong takitang bias, ano? Bagamat tingin ng iba maka kontra DDS yan. Hindi rin naman yan maka BBM. Di ba, mga kababayan? Ganun lamang po yun. Eto nga, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Kung masettle po nila yan, kung sinong uupo, di magkakaroon po ngayon ng impeachment trial, magsisimula. Ngayon po, ang may hiwagang baol, ano, yung BIR box na nakasealed pero hindi minarkahan as evidence, yan po ang pinagtatalunan ngayon. Bakit hindi yan naipilit doon sa pre-trial, mga kababayan? Dahil nga ayaw ng depensa. Marami silang mga punto dyan. At ngayon, sabi doon sa press conference kanina na Laila de Lima, ng kanilang bagong kasamahan, si Attorney Benjamin, ano ba yun? Ano ba apelido nun? Basta Benjamin yung pangalan, mga kababayan. Ang sabi niya, ngayon daw nag-agree na ang grupo nila sa Sara Duterte, payag na silang buksan yung selyadong box na yun. Pero kailangan gawin sa executive session at hindi dapat i-publicize. Hindi dapat sa publiko kung ano man nilalaman nun. Hindi natin alam kung paano bayanan natin ng impeachment court, mga kababayan, magbotohan ng mga senator judges kung anong magiging hatol nila dyan, kung paano nila bubuksan. Kasi po, kung naghahanap po tayo ng transparency, ng kaliwanagan, ng linaw, para ang mga kababayan natin ay magkaroon, mga kababayan, ng kapayapaan sa kanilang kalooban, anong tinatago? Bakit kailangang wag isa publiko? Impeachment trial nga yan Dapat makita ng tao. Dapat makita natin, totoo ba sa atin ang mga niluklok natin, mga kababayan, lalo na ang nasasakdal. Kasi siya ang sentro ngayon Siya ang kinu-question Di po ba? Of course, sinasabi nila na pinag-iinitan sila. At ngayon gusto nila, pinupunto nila yung flood control. Ang nagpasimula ng investigasyon nun si BBM, mga kababayan, at hindi pa natatapos. Marami na nakakulong, mga Diskaya, yung sa mga Bulacan, sila Bonoa, nakaalyado ni BBM, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, at marami pang mga recommended na mga nakapwesto na dapat kasuhan at iniimbestigahan. Yan po ay nasa report ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na hindi pinirmahan ng grupo nila Marcoleta. Kasi nga, may tatamaang mga kagrupo nila. Yun kasi lumabas sa investigasyon, paano gagawin? Gusto nila lagi si Romualdez, si BBM, pero wala naman sila nilatag na ebidensya. Ang ebidensya nila, yung maleta, yung 18 maleta boys, na kada pakita sa taong bayan, ibang statement. Atras abante, dinalhan, tapos hindi dinalhan, tapos puro picture. Lumalabas pa nga yung mga picture, outdated na. Hindi updated, kumbaga. Halimbawa, yung picture ni Lacson at Tito Soto, picture nila sa helicopter sa kampanya 2022. Yung picture nila sa harap ng bahay ni Chis Escudero na wrong address pala. Mabigat, kahit sa bahay pwede ka mag-picture, kahit anong maleta pwede ka mag-picture. Kaya may picture silang may nilabas silang isang picture na may konting bukas na may pera. Kahit sino pwede rin gumawa nun, mga kababayan.
yun ay dapat yung ilatag as evidence. Bakit ayaw nyo dumalo sa isang hearing? Kasi sabi nyo, hindi kayo pinapatawag tinatago Yun ang pinapalabas nila sa taong bayan, mga kababayan. Ayaw ng katotohanan ng administrasyon. Ang tanong natin, bakit di kayo umattend ng Blue Ribbon hearing? Iniimbestigahan kayo iniimbitahan kayo para matanong kayo. Bakit? Dahil hindi ang magtatanong sa inyo ay hindi yung mga kasamahan ninyo gumawa ng statement ninyo kung sumama man sila sa paggawa. Dahil mga kababayan, yung mga, kung mapapansin natin, yung mga nagtatanong sa kanila, sila na rin ang nagtatama at ng sagot. Na parang mas alam nila yung sagot. But anyway, dito nga po sa nalalapit na impeachment trial, dapat po tayo mga mamamayan ay magbantay. Dahil nakasalalay dyan ang katotohanan na inaasam ng ating mga kababayan. Alright, hanggang dito po muli. At maraming salamat mga kababayan. AJ Comentaries po muli. Sana po kayo po mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming salamat sa inyo.